Karaniwang inihahalo sa mga pagkain ang asin. Pero hindi lang yan basta pampalasa sa Poland, kundi isang sangkap sa makasaysayang minahan na nagpapakita ng pagiging malikhain ng mga minero. Libutin natin yan sa biyaheng saksi ni JP Soriano. Sa bayan ng Wieliczka sa southern Poland, dinarayo ang nakatagong mundo na mahigit 7 siglo nang hinuhubog ng tao. Isang dambuhalang maze ang sasalubong. Habang palalim ng palalim, unti-unting nawawala ang liwanag at napapalitan ito ng malamig na hangin. Mga kapuso, narito po tayo ngayon sa Wieliczka Salt Mine sa Kraków, Poland. Isa po itong UNESCO World Heritage Site at meron po itong lalim, itong salt mine na ito na 327 meters. Ito po ay nabuo noong 13th century, 1295 to be exact. At nag-operate po ito hanggang 1990s. Ibig sabihin hanggang 1990s, nagmimina po sila ng asin dito sa salt mine na ito. Narito ang mga kagamitan ng mga minero mula noong medieval period. Sa bawat lagusan, makikita rin ang ilang bakas na kanilang buhay mula sa mga lumang puli hanggang sa timber structures na sumusuporta sa mga chamber. At dahil mapanganib ang kanilang trabaho, naging mahalagang bahagi rin ng minahan ang pagtansya kung kailan darating ang panganib. That was the best alarm system in the past because when miners saw a crack or heard the sound of wood snapping, they knew that they are in danger. There is serious risk that the roof or walls might collapse on them. So the best alarm system, run away, leave the place immediately. May 9 na level ang Wieliczka Salt Mine, pero halos 2% lamang ng tinatawag na Salt Labyrinth ang maaaring puntahan ng karaniwang bisita. Makikita rin dito ang sculpture ng isa sa pinakatanyag na Polish na si Nicholas Copernicus, isang astronomer at mathematician na nakadiskubreng ang ating mundo at ibang planeta ay umiikot sa araw. We like to think that he was the first famous tourist to the mine because with time he became the most famous Polish astronomer. That was created by one of the miners, of course, with a chisel and hammer, so you can imagine it took more than a year to finish. Habang naglalakad, amoy na amoy ang asin sa mga batong pader ng minahan. Ang mga dingding, sahig, rebulto, gawa sa asin. Yummy. Pure salt, right? So everything is edible. Edible. But you have to lick your finger first. Okay. And then, Not lick it again. yes. Yeah. Okay, you have to move on. There's the gross. Pati ang underground cathedral na ito, mahigit 100 metro ang lalim. Nililok mula sa asin ng sahig hanggang altar. Mga imahe ng mga santo, mga eksena mula sa Biblia. At salt card version ng The Last Supper ni Leonardo da Vinci. Pati ang malalaking chandelier, yari sa pinakinis na salt crystals. Kaya kumikislap ang buong kapilya. Bilang pagpupugay po kay Pope John Paul II, the Saint John Paul II na ngayon, gumawa po ng rebulto at sculpture sa kanya dito sa Wieliczka Salt Mine. Ito pong rebultong ito ay yari rin po sa asin. May relic din ng dugo ni Saint John Paul II sa mismong altar. Ang Wieliczka Salt Mine, isa sa mga unang inilagay sa UNESCO World Heritage List noong 1978. Dito, hindi lang basta condiment ang asin. Isa itong yamang nagtaguyod sa ekonomiya, humubog sa mga komunidad, at naging material para sa mga obra at mga lugar ng pagsamba. Taon-taon, halos 2 milyong turista mula sa iba't ibang bahagi ng mundo ang pumupunta rito. Ang Wieliczka Salt Mine patunay lang na kapag ang kasaysayan, pinangalagaan at pinotektahan ng mga bansang mismong nag-alaga dito, maaring mapakinabangan sa mas mahabang panahon. Mula rito sa UNESCO World Heritage Site sa Kraków, Poland, JP Soriano, ang inyong saksi. Nasa gate ng isang rider ang 1 taong gulang na batang nahulog mula sa bintana sa Tondo, Maynila. Nagde-deliver lang noon ng parcel ang 50 anyos na si Brian Serrano nang mapansin niyang may batang sumisilip sa bintana. Inakala niyang may humahawak sa bata pero nagulat na lang siya nang mahulog ito.
Sa kabutihang palad, nasalo ng rider ang bata kahit may iniinda ang rider sa kanyang balikat at collarbone. Ayon sa mga magulang ng bata, maayos naman ang lagay ng kanilang anak maliban sa ilang galos. Nagpasalamat sila sa ginawa ng rider. Binigyang parangal din siya ng courier company na kanyang pinagtatrabahuhan. A global superstar na BTS sa 69th Annual Grammy Awards. Magkakasabay itong inanunsyo ni na RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V at Jungkook. Anila, hindi sila magsusumite ng kanilang musika sa Grammys. Sana raw mahalin at tangkilikin ang musika sa kung ano ito at hindi nakabase sa rehiyon o wika. Nagpasalamat din sila sa ARMY at iba pang sumusuporta sa kanila. Ngayong taon ay inanunsyo ng The Recording Academy ang pagdaragdag ng 5 bagong kategorya sa Grammys, kabilang ang Best Asian Pop Music Performance. Ayon sa CEO nitong si Harvey Mason Jr., kinalulungkot nila ang desisyon ng BTS pero nauunawaan at nirerespeto raw niya ito. Paglilinaw niya, ang Asian Pop category ay nilikha para ipagdiwang ang pop artistry sa Asia. Ang pagsumite raw ng mga bagong kategorya ay hindi nangangahulugang bawal na silang magsumite o mapili sa general field categories. Nagabulan sa dagat ang isang pusa at kanyang fur mom sa Surigao del Sur. Kwento ni Jonah May, nagulat ang kanyang alagang si Ozzy sa talsik ng tubig kaya ito humaripas ng takbo. First time raw nitong makalangoy sa dagat, kaya nung una ay hinayaan niya itong maglakad sa pampang hanggang dumiretso na ito sa malalim na parte ng dagat at nag-enjoy ang paglangoy. Nang pabalik na sana sila sa cottage, nagulat daw ang kanyang alaga kaya disula silang naghabulan sa dagat. Matapos ang habulan, todo comfort naman daw si Jonah May sa kanyang pusa.